Kasama natin muli ngayong Miyerkules si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. ADG John, magandang tanghali. Magandang tanghali. Malapit na magtanghali, quarter na. Alam ko na Monday tayo magkasama pero I wasn't here last Monday, so yes. Hopefully, at least that's nakarating ako for Here. Wednesday. And that's why we want to ask for an update from the National Security Council kasi may balita na naman, eto na naman sa West Philippine Sea, na ang China may sinasabi na pinaalis daw nila ang ating Navy ship. Ano ang totoong istorya sa balitang ito, ADG John? Well, naglabas na po ng statement ng ating armed forces, no, si Chief of Staff General Bronner, at maliwanag po doon sa naging statement ng AFP na wala pong pagtataboy na nangyari. No? Meron po tayong Philippine Navy boat na patrol boat na nagko-conduct ng regular maritime patrol na napadaan doon sa area. Nagkaroon po ng mga radio challenges, of course, pero hanggang doon lamang at walang di umanong insidente ng pangtataboy na nangyari. So gusto ko lang pong linawin sa ating mga kababayan, and especially sa media, kasi kahapon may mga media na nag-report na kaagad-agad, no, na sa balita na may tinaboy nga daw tayo, na may tinaboy ang Chinese Coast Guard na Philippine Navy boat. Okay. So ang pakiusap po natin sa media ay let's not take, statements from the Chinese Coast Guard hook, line and sinker. Kasi alam mo naman niya, hindi naman sila reliable source of information. 'Di ba? Sabi nga nila stage daw natin yung pagputol doon sa barrier sa Baho de Masinloc. Nagawa-gawa lang daw ng Pilipinas to despite the fact na kompleto yung ating datos, may videos tayo, meron tayong mga photos na ipinakita. Ngunit hindi naman nila yun pinapaniwalaan. So ito na naman, sinasabi nyo, ADD John, na propaganda naman ito ng bansang China. Yes. Na hindi totoo, walang katotohanan itong pagtataboy. Walang ganitong insidente. Walang ganito, no? Tayo po ay regular na nagko-conduct ng maritime patrol. Meron din tayong intelligence surveillance activities na ginagawa. Regular po yan, no? Ang ginagawa yan ng Philippine Navy, ginagawa yan ng Philippine Coast Guard, ng BIFAR. Pero itong sinasabi nilang insidente na meron daw tayong Philippine Navy gunboat na di umano ay itinaboy ng Chinese Coast Guard, hindi po totoo yan. There was a Philippine patrol boat. No? Not the Navy. Well, Navy siya. Navy okay. Siya. Na napadaan dun sa area in the regular course of business. Kasi nga, West Philippine Sea, atin po yan. Kaya meron po tayong ganong klaseng regular patrol na ginagawa. Pero yung sinasabing tinaboy daw, wala pong ganon. No? And we also have evidence to prove that as well. Okay, thank you for that update, ADG John. ADG John, it's your turn to say the news. Opo, samantala, updates sa data breach ng PhilHealth system, ating pag-uusapan kasama si Ray Balenya, ang Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Sir Balenya, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ADG John at Ma'am Nina at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po for joining us here at Bagong Pilipinas ngayon. Matapos po ang Medusa ransomware attack, ilang affected accounts na po ang inyong na-record at ano po ang update sa ongoing investigation sa insidenteng ito? ADG John, tuloy-tuloy pa rin po yung investigation po dito at kami po ay bibigyan ng DICT ng kopya po ng mga files na na-download po nila mula po dun sa pinost ng mga hackers. Kami po kasi, ADG John, ay wala po tayong kakayanan o capacity at expertise na gawin po ito. Ngayon ay kapag naibigay na po sa atin itong mga files na na-download po nila, makakapagsimula na po kami ng amin pong analysis, sino-sino po ang mga miyembro na nakompromiso at nang sa gayon, sir, ay magawa na po namin yun pong pag-reach out at pag-notify sa mga miyembro po na nakompromiso. Okay, sir, sa ngayon po, nasaan na ang Department of Information and Communications Technology sa kanilang analysis ng mga stolen data mula po sa PhilHealth? Well, sa mga reports, Ma'am Nina, ay patapos na rin po ang DICT dito at kami ay looking forward doon sa ibibigay sa amin na files na na-download po nila. Nang sa gayon,
ay makapagsimula na rin kami ng aming sariling analysis at yun nga, gaya ng nasabi ko, masimula na rin po namin yung pag-reach out at pag-notify sa mga miyembrong apektado, alinsunod na rin sa mga panuntunan na inilatag ng batas. Okay. Sir, alam niyo po, kami ni Ninya, pareho kami miyembro ng PhilHealth, di ba? So, syempre, nababahala po tayo lahat ng mga miyembro ng PhilHealth kung ano ang ginagawa ng mga hackers na ito sa mga nakuha nilang data mula sa PhilHealth. Ano po kaya ang maging epekto nito sa mga PhilHealth members, gaya naming dalawa ni Ninya? Opo, ADG John, talagang meron talagang cause for concern sa ating lahat, hindi lamang po yung mga miyembro. Kung matatandaan po natin, sir, sa mga unang in-upload ng attackers, ang una pong nakita natin doon ay mga records po namin ng mga empleyado ng ahensya. Ngayon, ang ginagawa po nila dito, Sir John, ay kapag napasok po nila yung sistema ay kanila pong ini-encrypt at yun nga, hihingi po sila ng bayad, ng ransom, para po doon sa decryption. Ngayon, batay po sa mga investigation, initial assessment, intact at hindi po napasok yung atin pong mga databases, gaya ng ating membership, contribution at accreditation at iba pa. Ang napasok po ay yun pong mga workstations po natin na siyang ginagamit po ng mga empleyado na maaaring nagda-download po ng mga data. At syempre, ginagamit po ito sa paggawa ng mga polisiya, mga presentation at research. Ngayon po, ang ginagawa po nila dito ay kung hindi tayo magbabayad ng ransom ay ito nga po, binibenta po nila ito sa mga iba pa na may masamang gawain. Kaya po, ang gaya na rin po ng ipinahayag ng DICT sa mga nakaraan, ang susunod po ay tatargetin na po yung mga miyembro na nandun po sa mga files na na-download. So ano po itong pag-target? Ito po ay in the form of mga email, mga text messages o kaya ay tawag. Kaya namamalagi po at ine-echo natin yun pong panawagan ng mga otoridad na kung suspisyoso at kahina-hinala at hindi po natin kilala yung sender ng mga ito, at meron po mga ipinapagawa sa atin, magkiklik ng link o kaya may hinihinging information, agad-agad po na wag na ho nating i-entertain at pinakamabuti i-delete po natin ito. Nabanggit din po ng mga authorities sa ADG John na hindi rin mabuti na i-download po natin itong mga ito sapagkat bukod sa masisira yung atin pong mga computers, merong kaukulang punishment po ito sa batas. Ngayon po, ang pinakamabuti talaga at priority natin, sir, ay maprotektahan yung ating mga miyembro. Sa ngayon, hindi pa namin tukoy sino po sa atin ang mga apektado, pero the safest, sir, is wag tayo talagang mag-entertain ng mga tawag na suspisyoso at email at text messages na hindi po natin kakilala. Diyan, sa ganyan po, sir, ay mapoprotektahan po tayo. Ang isa pa na pinakamahalaga, sir, ay magpalit tayo ng password. Lalo na dun sa mga miyembro na meron pong account sa ating PhilHealth member portal. Ngayon, pag nagpalit tayo ng password, wag po nating i-share yung password na ito para po hindi nila ma-access yung atin pong account. So Sir Ray, maliwanag doon sa sinabi mo na yung mga member contribution data ay hindi naman na-hack. Ngunit yung ibang mga workstations na na-hack which exposed yung mga pangalan, emails, and probably telephone numbers ng mga miyembro ng PhilHealth. So, sa tingin nyo po, based on what you said to us, ang magandang gawin kaagad-agad ng mga miyembro na nagtatransact through the portal, kasi hindi ako nagtatransact to the portal. Ako din. So, naisip ko kung may kailangan ba akong password na papalitan, pero parang wala naman. rin ako. Oo. So, if, for example, sa gaya namin, na hindi na kami nagtatransact sa portal, there's no need for us to change the password kung hindi naman po. Tama po ba, Sir Ray? Yes, ADG John, tama po yan. Pero again, we echo also the advice of the authorities na pinakamaganda nga yung passwords din sa iba pa nating online accounts. Dahil may posibilidad din na i-target tayo sa mga accounts natin na ito. At
kung bukod sa pagpapalit ng passwords, ayun nga, maging maingat tayo sa pag-entertain ng mga tawag. Wag na po tayong mag-entertain hanggat maaari no po, ng mga tawag. Ngayon, sir, meron tayong kinreate na 2 temporary email addresses para po sa mga miyembro nating maaaring may tanong. Tinatanong nila kung kasama ba sila doon sa nakompromiso o kaya meron na silang complaint. Meron tayong kinreate na 2 email addresses, no? Temporary lang po ito. At ito po ang aming tinitingnan from time to time kung meron pong mga papasok na reklamo. Ito po yung phic.actioncenter2023@gmail.com at yung isa naman ay phic.dpo@gmail.com. Okay, so sa mga may reklamo ay pwede po silang mag-email dyan po. Bukod naman po sa inyong pakikipagtulungan with DICT, ano pa po yung mga hakbang na ginagawa ng PhilHealth upang mabawi ng mga datos na hawak ng mga hackers? Pwede pa ba na mabawi ito once they have all that information? Magandang tanong yan. Ma'am Ninja, sir, unfortunately, no, ako, sa pagkakaalam ko ay hindi na po natin ito mababawi. Ang atin na lamang pong gagawin, moving forward ay hindi na po ito mangyari sa pamamaraan na masiguro na meron tayong sufficienteng antivirus software. As we speak now po, ADG John, ay meron na po tayo no, na naka-up, naka-install at as we speak now ay awarded na po sa atin pong bagong provider yun pong kontrata no, para po sa ating antivirus software. So bukod po sa 1 buwan na tumatakbo na license, dudugtong na po yung atin pong na-procure this week. So makakaasa po yung ating mga miyembro at mga partners na ito po ay hindi na mangyayari. Ngayon, tayo rin po ay magtatayo no, ng isang cybersecurity task force. Napakahalaga po nito para moving forward no, ay maiwasan na po ito at meron na po talagang dedicated na team na haharap po dito. So, yun po ang ilan sa mga ginagawa po natin para po mapatibay yung ating cybersecurity infrastructure at kamakailan nga po ay nanawagan po ang PhilHealth para sa pagkikreate ng isang interagency task force sapagkat hindi lang po ito maaaring mangyari sa PhilHealth, maaari po itong mangyari sa ibang ahensya and therefore kami po ay nananawagan na magkaroon ng ganitong interagency task force nang sa gayon ay mas lalong mapatibay yung kabuuang cybersecurity infrastructure ng kabuuan ng ating pamahalaan. So, given na meron po tayong ongoing investigation ngayon, ano, ang tanong siguro ng mga kababayan natin, Ninya, is meron na ba tayong suspect? Saan ba itong hackers na ito? Ito ba yung mga local, international? Meron po ba tayong lead sa ating investigasyon? Yes, ADG. Ang nagsasagawa po talaga ng investigation na yan ay ang DICT, yung National Privacy Commission, no, NBI at Philippine National Police. At batay na rin sa mga pahayag sa mga nauna, na-establish po no, na ito po isang international na syndicate at sabi nga ay kung locally based ito ay sigurado natunto na ito at nasakote na no, ng mga otoridad. So, ibig sabihin ay malawak yung operations ng nasabi pong grupo. Yan po sa ngayon ang lumalabas sa mga investigasyon at kami naman po nakaantabay din at nakikipagtulungan sa mga otoridad para po sa ikalulutas po nito. Po mahuli natin yung mga hackers na yan kung kahit saan man yung lupalop mahahanap natin. So bago po tayo magtapos, baka meron po kayong huling mensahe para sa mga miyembro ng PhilHealth. Well, muli po, ADG, salamat at kay Ma'am Ninya sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon sa PhilHealth makapagbigay ng update. Muli po ay amin pong ipinapaalala sa lahat na maiiwasan po natin na mabiktima ng mga scammers no, sa pamamagitan ng pagiging maingat sa lahat ng mga email, tawag at mga messages no, na nare-receive po natin. At kung yan pong mga tawag, email at messages ay nanghihingi po ng impormasyon o kaya ay inuutusan tayong mag-click ng link, sigurado na po no, na yan po ay galing sa scammer.
Ngayon ay ating ipinapayo na wag na pong i-entertain at i-delete na lang po ang mga ito. At wag din nating kalimutan na magbago po tayo ng passwords para po makatulong ito na hindi po ma-hack, no? Hindi ma-access yung atin pong mga online accounts, including yung account natin sa PhilHealth member portal. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Ray Balenya, ang ating Acting Vice President ng Corporate Affairs ng PhilHealth.